Sir, pwede ko mag-share? Isa Sige. lang. Naalala mo, sir, dati, nung bago ako dito, guys, Ano yun? kinukwento ko pa kay Sir Fredo, proud pa ako noon na kinakausap ko yung mga tao sa puno kung sino man ang nandyan at nagdi-deal ako na bigyan niyo ako ng pera, alis ako dito. Alam niyo ba na binigyan ako doon ni Sir Fredo ng warning? Hindi naman niya ako pinagalitan, sinabihan lang niya ako na be careful kasi baka mamaya they take you seriously. And mag-mess up ka dyan, hindi mo alam kung ano ang pwedeng kapalit. Remember, sige, kukwento ko sa inyo, di ba sa probinsya madaming mga pamahiin? Totoo yon na pag may nakukuha ka na, kung kumuha ka ng binaong lupa, di ba totoo yan, yung mga kwento sa probinsya na merong mga ginto sa ilalim ng lupa. So, ang dami mga explorer. Ang dami ko nang narinig na may nakuha silang isang ginto, mga namatay ang pamilya. Ganon siya ka-delikado. Kaya, Excuse me lang, yan. Add lang ako ng opo, konti before we continue. Guys, no, yung mga sinasabing mga nakabaon na ginto na yon is an illusion. They are playing tricks with you. They are basically luring people, parang maghatak ng mga tao. Kasi nga, in exchange is yung life. And whoever touches that gold is automatic spiritual contract. No? Nakapirma ka kaagad. Mahawakan mo pa lang yun. Magkaroon ka lang ng contact. Ganun lang. Matik yun. Kontrata na agad yun. No? kaya ingat-ingat tayo. Please. Hindi mo alam. Kasi parang yun they are preying on our greed. Natural greed of man. Tama ba, Miss Lian? Yes. Kasi sino ba namang hindi gusto magkaroon dito ngayon ng 5 million pesos? Diba? Kung sasabihin sa'yo, bibigyan kita ng bukas, wala ka ng responsibilidad, everybody would want that life. Pero, willing ba tayo na in this life, and then, I don't know if you guys believe in afterlife. O granting hindi kayo naniniwala. Sige, ipagbigay na natin yon. In this lifetime, willing ba kayong pagdusahan sa remaining days of your lives yung instant instant gratification na nakuha natin? If not, wag. Kasi hindi nyo alam kung ano yung ano. At saka sir, may tanong ako, is it true that ang mga balon ay kumukuha daw talaga ng buhay ng tao? Mga balon, Yes. pag may nakatira doon na spirito, na entity, spiritual entity, Kaya pala, meron kasi kami sir, ang inaabangan nila yung may mga mahihina yung connection kay God, kaya opo, mahina yung willpower, depressed, kasi they are so easily influenced. No? Lalo na kapag easily wala kang lured. connection kay God, di ka madasalin, medyo madali kang mahatak sa mga ganun. Kaya pala sir, uso dito, kasi kami din, sa bahay namin, meron kaming balon. Nag-decide yung mga lolo namin na takpan. Kasi kumukuha daw yun ng life. In exchange of water, Yeah. they get life. Oo. Isipin nyo, ganun sila guys makipag-deal. In exchange of something, I get something in return. And tama si Sir Fredo, kadalasan ang hinihingi nilang kapalit ay life. You So, know why, guys? Kasi nga, ang nasabi ko before, meron tayong divine spirit. Napakaganda. Ano kasi parang sa hierarchy of life, no? Di ba si God, and then man, and then it's them. Kumbaga, they, the negative ones are naiinggit or envious of us. Because we have the divine spirit. So sometimes, yung iba doon, they would want a divine being, no, like us, na meron divine spark, to serve them. No? Kaya gano'n, kaya hatak nila talaga buhay agad. So, do you think your life is enough of an exchange para dun sa milyon na ibibigay sa'yo? I guess for some, they would say yes to that. Unfortunately. Pero we have to realize
na our divine spark, our divine nature is basically connected to everything. Kaya nga we have the power to manifest no? As long as Opo. we're connected with our true self, our powers, divine powers, we are able to manifest whatever you want in life. So yung ino-offer nilang abundance sa inyo, actually you have it all in your heart. Hindi nyo pala kasi na ma-master enough yung powers natin to bring it out into this world. No? Kaya yung iba, parang gusto shortcut. And no, excuse me, Miss Lian, alam ko may kwento ka pa, pero dagdag ko na din. Kasi malilimutan ko to for sure So, halimbawa, in this lifetime, di ba, nakipag-deal ka sa isang ganon, negative entity. Kasi gusto mo magka-shortcut Maybe you want more power in life, no? Maybe you want more money in life, ganyan. So, yun, di ba? Tapos, after mong, di ba, mawala, no? Minsan yung contract nyo hindi pa rin nag-e-end. In your next lifetime, hahabulin ka pa rin nila. No? So, magbabayad ka pa rin ng buhay mo, magsiservisyo ka pa rin sa kanila in your next lifetime. Kaya yung iba, mapapansin nyo, parang ang laki ng malas nila sa buhay. Parang they are, pero yung iba kasi parang may makikita ko yung parang defects sa kanila, na parang, bakit kaya gano'n? Bakit kaya may nangyayari sa kanya yung ganito katindi? Hindi nyo nakikita yung iba sa kanila ay under a contract. And unless a very powerful being, a healer, bawa si Jesus Christ, mga ganong level, mag-intervene, what I'm trying to say is divine intervention, dun lang mapuputol yung contract. No? Dun lang. Divine intervention, dun lang mapapakawalan yung tao na yun. May mga nakita na kasi akong ganun eksena talaga. No? Only through divine intervention, dun lang siya napalaya. Yung tao na yun. Kaya importante talaga guys, no? Be honest with your work, no? With making a living, tapos connection with God. Importante talaga. Miss Lia, sorry yan, medyo napahaba. Pero ganda kasi nabungad mo na Sige, continue. Okay lang. Sorry, sir. Nag-a-add ako sa kanya. Sa'yo, sir. May isa na lang ako last na i-add kay sir. Sa sinabi niya. Natin interaction tayo no? Hindi naman talagang purpose ng format natin. Girls and guys, isipin nyo yan. Ito ha. Kahit hindi tayo lahat mayaman, kahit lahat tayo merong kanya-kanyang hardship in life. Lahat tayo buhay. Lahat tayo nakakakain. Kasi nandyan si God. Ngayon, isipin nyo na lang, huwag nyo ipagpalit si God sa instant gratification. Kasi, yun na nga parang minsan kasi yung greed natin sobrang taas that we want all the finer things in life na nakikita natin sa TV and everything. Maganda yan, kahit ako gusto ko yun Pero, wag naman natin isa lang alang si Lord. Kasi si Jesus Christ, si God, kahit hindi tayo ganito kayaman, we're still very, very blessed. So, yung deal na gagawin ninyo doon sa spiritual being na yan is like telling God na, God, you're not sufficient enough for me. Kaya gagawin ko to get it. Hindi ganoon. Kasi kung hindi sufficient si God, dapat hindi ka na umabot sa part na makikipag-deal ka, matagal ka ng patay. Correct. Ang galing, ang ganda ng insight ni Miss Lian. Yun lang lagi niyong iisipin. Kasi, guys, yung soul ninyo, hindi siya worth it i-give up. Kung pwede ko lang ikwento sa kanila, sir, yung nakita ko doon na dark side, hindi siya sulit. Kahit konti, kwento mo. Sa dark side na nakita ko on one of our purification, you would see people being raped. Makikita mo yung mga taong tapos na mang-rape at makikita mo may isang entity sa likod nun na nakangiti at proud na ginagawa yun sa isang human being. Makikita mo yung isang tao na pinatay na mukhang, alam mo yung
crime pictures na nakahiga siya. Pero you would see, nakita ko siya na nakatingin sa akin, humihingi ng tulong, pero wala kang magagawa. Ganon siya ka-dark. Kung hindi tayo love ni Jesus, tayo ang mga nakahiga doon. Tayo ang gumagawa. But no. And then here comes an offer of 1 coin, 2 coins, sa something na kaya mo namang kitain. Ipagpapalit mo lahat yon. Kasi kahit gaano kahirap ang buhay mo, hanggat nabubuhay ka, ibig sabihin you're still receiving blessings from God. Exactly. So, pumili kayo. Mag-e-enjoy ako ng 10 years. And then after nun is, ibabaon ko yung sarili ko sa hirap or hayaan ko ng manatili yung paniniwala ko na God will provide and take care of me. Hindi man ganun ka-perfect. Alam ko na wala akong worry in the future na may posibleng mangyari sa akin, sa future self ko, sa pamilya ko, or anyone else around me. So, pili ka. Peace of mind, happiness ng soul mo, or a little change na in an instant. Guys, 10 million, feeling nyo makakabili kayo ng lahat. Bili ka ng lupa, bili kang bahay, pag nasunog, wala na. You have lupa. Yun na yun. And hindi mo sila pwedeng sabihin na hindi ko naman na-enjoy. No, nakabili ka ng car, di ba? So technically, na-enjoy mo yung deal. You got your bargain. Eh, paano sila? Yun lang. Sorry, nag-preach. Pero kasi, sometimes you have to look at it at that angle eh. Kasi ako din, guys, maniwala kayo sa akin. Lagi ko sinasabi nga kay Sir Fredo noon eh. Sir Fredo, paano ba manalo sa bingo? Paano, di ba yung mga hinihingi ko na sana panalunin akong jackpot? Kasi gusto ko din. Pero, nung kinausap ako ni Sir Fredo, not to the point that I would sacrifice my whole life just because of that. Kung para sa'yo, tutulungan ka ni Lord, tumaya ka isang beses ng loto, mananalo ka. Bibigay sa'yo yun, if deserving ka. Eh, pero kung ngayon pa lang, na willing kang ipagpalit siya sa offer ng mga spiritual words, mag-isip ka, deserving nga ba ako, Lord, nito? Correct. Yun lang po. Sorry na, sir, nag-sermon. Alam mo, okay naman yun. Hindi ka naman nag-preach or whatever. Kasi nandun ka dun sa part na, you're pointing important lessons, no? Na magandang naririnig natin, nare-remind tayo. So there's nothing to apologize sa mga ganyan. Kasi yung kwento, sir, ni Sir Rosel, it's very simple, actually. Simple lang siya. Hindi siya, kung iisipin mo, hindi lang siya dahil hindi siya sumunod, kaya siya nagka-problema. Hindi. Kailangan tignan mo yung mas malalim doon. Ano ba talaga yung cause ng problema? Hindi dahil hindi siya sumunod, dahil nakipag-deal siya. Who would have known kung hindi siya nakipag-deal, yayaman din siya ulit? Correct. Kung nagsariling sikap siya, di ba? Kasi nagawa niya before eh. So, yun laging iisipin nyo. Salita ka lang dyan, ha? May check lang. Apo. Diba, Mr. Rosel? Mr. Rosel, tutulungan mo ako. Diba, Mr. Rosel? Gano'n naman yun, diba? Oo, ganun Kailangan nga mo yun. pag-uot ng problema mo. Kasi, kumakain naman yata yung friend mo before naman siyang nakipag-deal dun sa 20. Buhay Actually, naman siya, diba? Actually, ano nga siya eh, nag-abroad nga siya. So, mayroon talaga siya. Diba? Pwede naman siya mag-abroad. Kung hindi na pwede, hindi gumawa siya ng maliit na bagay. Kasi kaya pala niya, ibig sabihin kung nakaipon siya ng gano'n, hindi siya magastos. So, kung nag-ipon ulit siya, lalago ulit yun. Yes. No? Thank you, Tama. no? Miniskaso ako ng pansamantala sa labas. Pero no, tama yung pinupunto ni Miss Lian. No? Meron naman kasi talaga tayong ability to carry ourselves with abundance. No? So we have to really use our own abilities, our own powers to manifest these things. No? Through hard work, through good karma, no? Fight fairly. No? Yes. Something out of, parang, yung talagang, mo yun? Hindi yung parang instant. Kasi yung mga instant na yan, yan. Marami talaga na loloko dyan or na-scam.
No? Sipin nyo na lang guys, pag instant nyo nakuha, instant din niya mawawala. Tama. Kasi wala kang, Promise. hindi mo na-earn yung mga wisdom that would help Opo. you retain yung mga ganong klaseng blessing. Okay, True. yes, ako na yung pera, pero are you matured enough to handle that much money or that much power? Agree. Pero totoo guys, isipin nyo yun, anything that you get instant, instant din ang take niyan. Isipin nyo na lang makeup. Diba? Pag naglagay kayo ng lipstick, dahil instant, instant natatanggal. O kung gusto nyo na mapulang labi, magpapatato kayo, there is pain, there is effort before mo ma-achieve ang isang bagay. Ganong analogy na lang. I love it. Gusto ko yan. So, ganun nyo siya tingnan. So, nakuha ko siya ng mabilis. Mabilis na mawawala eh. Sipin nyo na lang, bigyan kayo ng 1 million ngayon, di ba? Bilis nyo mauubos yan. Babasa mo lang ng piso, wala ng 1 million. O, di ba? Wala na yan. Yung mga nananalo sa loto, yung mga totoong nananalo sa loto, after wala na. Babalik Wala sila na. Kasi bibili mo lang lahat ng things. Tapos feeling mo okay pa kasi meron pa akong dukutin. Tapos mabirealize ka, ay, ang dami ko na palang inutang. Wala na ako ibabayad. Balik tayo sa where we all began. Kasi nga ang talaga, kailangan ng wisdom. Kailangan ng wisdom on how to handle your finances, lalo na kung ang laki-laki na ng perang hawak. Kailangan din ng a lot of responsibility there. Yes. Self-control. No? Kaya hindi talaga yung mga totoong treasures in life. Wisdom, self-control, respect for other people. No? Hindi talaga ikakayaman mo, kaya lang hindi siya flashy. Diba? Yes, sir. Hindi siya Ma-observe mo yan. Sa tunay na mayaman, wala kayong makikitang tunay na mayaman na talagang sobrang flashy. Because they know what they had to pay for. Yes. Years of hard work. Correct. Yung yung sinasabi ko, hindi ko ang ang yaman sa mundo. Yung sapat lang okay, importante buhay. Contentment ang sinasabi ni Miss Manny dito. Spiritual contentment. Iba kasi sobra-sobra pero they're still not contented. So parang they're still, yes, they are rich, pero meron pa rin sa kanilang, spirit of lack. Parang, meron pa rin kulang emptiness sa buhay nila. So kahit anong yaman na nila, parang may kulang pa rin. Kasi nga, it's a sickness. Yung parang feeling of lack. Opo. Kulang sila ng love na at saka oras sa mga pamilya at asawa. Sometimes, tama. So sometimes kasi the physical wealth is not enough to fill in the spiritual need of man. No? Yes. Tsaka huwag kayo mainggit sa masyadong mayaman. Alam nyo guys, yung mga mayayaman na yan, they took effort and they gave up a lot to get to that. Tama. Yes. Kinalimutan mo na nila mga pamilya nila ang iba dyan. Yung iba dyan, hindi na yan kumakain, trabaho lang yan ng trabaho, wala silang social life, walang anything, because yun yung focus nila. And there's nothing wrong with that kung yun ang gusto nyo. Pero, huwag kayong mainggit na buti pa siya ganun if you're not willing to do the work. Yes. Do the work and then, dun mo sabihin na, oh, okay, para lang yan trabaho, di ba? So, pag hindi ka nagtatrabaho, huwag kang mag-expect ma-promote ka. Kasi ganun yun, reward basis yan, guys. Na, depende sa effort na binigay mo, yun yung makukuha mo. Parang in a spiritual world din. If you take care of your spirituality, you get to be more advanced, nagiging closer ka kay God and everything. Pero, if you don't take care of your spirituality, don't expect na kaya mong gawin yung nagagawa ng spiritual healer. Same with financial. So, kung yung effort mo is sapat din lang. Correct. No? Pero Wala medyo pong perfect. God basically wants all of us to be very, very abundant. No?
Uh, let's not go into the thinking na kapag mayaman ka is a bad thing. No? Wala naman tayong ganun sinesend na message dito. I know na hindi ganun ang pinupunto natin yan. Opo. Pero God wants us all to be abundant. Pero in a natural way of reaching that level. And yun nga yung lagi kong ina-emphasize dito na seek ye first the kingdom of God kasi after all of that, yung kingdom niya mapapasayo. So, the kingdom of God is full of abundance. So, that kind of abundance, no? Ang gusto talaga ni God para sa atin. So, yan, kasama syempre doon yung material wealth, no? Yung kumakain na mahusay, na ganyan, wala naghihirap, mga ganun bagay, no? Maayos na tirahan, magandang bahay. Yung kapag may kailangan ka sa work mo, sa projects mo, meron kang dumarating na pera, that's a form of abundance, no? Kumbaga, Yes. nature, life will provide for you. No? Na parang it comes naturally the blessings of God. That kind of abundance is very, very powerful and so magical. No? Hindi yung isang klase ng abundance na kailangan ganito, kailangan laging ganito. Na parang meron kang minimit na quota. Kasi when you're on that kind of energy, you are in the energy of lack. Kaya parang lagi kang worried na, teka, parang ganito na lang ang pera natin. So there's just a big difference there. I hope nakikita nyo, no? Na there's a certain type of abundance that you don't feel the lack. Pero there's a certain type of being wealthy. Pero behind that wealth, meron ka pa rin feeling of emptiness or parang may kulang pa rin or lack pa din. Kaya you're trying to compensate with your own life with your own life energy to fill in the gaps pa. Pero sobrang yaman ka na, pero may kulang pa din. No, so there's a big difference with abundance and being wealthy pero empty. No? So we have to meditate on that. No? What's really abundance? No? Yes. What is abundance in a divine from a divine source. No, we have to meditate on that. No, I cannot really answer that completely perfectly here. No, pero it's really up to the person. No, and doon na nga papasok yung una-una contentment of what you have. Pero does it mean if you're contented, hindi ka nagagalaw? Of course not. You will still strive to have a better life. Diba? Because we are actually parang wired to develop. No? Opo. We're all wired to develop. And part of development is gaining more of life, enjoying more of life. Diba? Part of development yun. Kaya nga yung technology natin talagang nag-develop siya. No? And nakakabuti naman yun, di ba? Sa buong human race, sa kabuhayan natin lahat, di ba? Pero ganun nga, may balance of contentment pa rin. Pag sabing contentment, wala ka nung parang emptiness or feeling of lack. Pero meron kang confidence in your heart that you can make it. You will not feel hopeless or worried na tomorrow, pag hindi ka ako kumita ng 100,000 tomorrow, paano na? Yung ganong klaseng fear, no? Parang pagbukas, no? Parang, kasi kumbaga parang meron kang meron ka pinaghuhugot ng spiritual power that you can manifest. That you can make things work even the impossible. Kaya, meron kang kumpiyansa. Meron kang parang contentment that you can survive, that you are happy with what you have now, because tomorrow is another day for you to achieve more. No? I hope I'm making sense there, Ms. Lian. Am I making sense? Yes po. Yes po. Kasi tama naman si Sir eh. Nature naman ng man na lagi talagang to always long for something. There's To nothing yearn wrong for something. It's normal. Pero yun nga, ang inaano lang natin, tama si Sir, ang wealth hindi yan, madami siyang aspect, hindi lang siya financial. Financial kasi yun yung nakikita ng mata. Pero sabi nila, 'di ba, health is also wealth. Yes. Spiritual side mo, it's also wealth. Yung family mo and your friends relationship, it's also wealth. Yung Miss Lian, yung isa pa, medyo tricky to eh. Yung idea Apo. na walang utang. Yes. Kahit ano,
that is a big form of wealth. Yung Naku, matutulog ka, yung nangangahabol sa'yo tomorrow, yung nangangatog ka na, hindi ka makatulog kasi bukas maniningil na naman sila eh. actually, I'm dying to be in that state yung wala kang babayarang card, wala kang obligasyon. Diba? That's wealth. And maswerte yung mga walang ganun. Kaya nga din sinasabi nila minsan, naiingit yung mga hindi kayamanan sa mayayaman kasi may bagong kotse and everything. So, totoo lang, mas masarap ang buhay nung hindi mayaman kasi wala silang utang. Yes. Wala silang responsibilidad. Yung may kotse, hindi naman binibili yan in cash. Lahat po yan naka-loan. So, alam mo yun, maganda nga. Pero, apo, Maintenance ng mga ganong klaseng lifestyle. No? yes. Maganda Hi, sa Sagittarius. maganda sa pictures. Pero yung maintenance nun, Hindi. yung stress na bibigay nun sa'yo, mapapaisip ka din talaga eh. Totoo yan, sir, di ba? Is iba excited magkotse eh. Hindi nila alam pag nagkotse may gasolina. Pagkatapos ng gasolina, kailangan mo yearly iparehistro. Para kaming may anak. Hindi siya yung may car ka, yun na yun. Di. So, yun lang. May responsibility din, di ba? Yes. Pero syempre, may convenience yun. Basta kaya, tayo, baka kasi iba Opo. ma-confuse. So, medyo binabalansin natin na, yes, no? Pero iba kasi, gusto lang maging flashy. Yes po. Yun Yun yung problem doon. opo. Pero Madami ang nababaon dahil sa flashy. No, for a good purpose, asahan mo, the universe will provide for you. Magkakaroon ka ng ideas on how you can finance yourself to get those things. Lalo-lalo na if you are on a spiritual path, tapos you are helping people, no? Lalo na if you're doing it in secret, makikita mo na lang, no? Parang may mga tumutulong sa akin na abot ko unti-unti lalo yung mga pangarap ko sa buhay. And that is divine abundance. The universe is your support. The entire universe is there to Yes. support you. Because Totoo. abundance. Saan ka pa? Actually, sir, Diba? yun yung na-experience ko. Sige, Miss Lian, share mo. Let us Kasi hear. guys, Napakaganda. Now's the time. Totoo to. I'm taking up postgraduate degree, so nagloloko ngayon. And to be honest, to be a lawyer, it's financially draining. Yung feeling mo, magasto siya. Pero, ito yung sinasabi ni sir na when spiritually tutulungan ka, ang dami kong responsibilidad, naka-enroll ako. Pagdating ng books, I have kilalang mga lawyers. They're actually sending me their books. Minsan bibilang ka pa nila ng libro. For free lahat. Para sa... Oo. Free. Yes, for your journey. Yung kapatid ko biglang nag-send, ito, ibayad mo sa school. Bayaran mo na lang sa bonus mo. Ganon siya. So, pag ito yung sinasabi ni sir na parang abundance na when you desire na gusto ko, hindi mo alam paano, pero eventually, it will all roll out. You just have to keep the faith. Hindi mo kailangan ibenta ang soul mo. Yes. To make things happen. Kasi if it's meant to happen. Yun naman sinabi ko kay sir, I'm trying my best, gawa ng paraan. Hindi ako nakakagawa ng sarili kong paraan. But then again, yung universe ang gagawa ng paraan para sa'yo. Yes. To help you with your journey. Yes, yun yung... Miss Lian right now is more in line with her true spiritual path, her true spiritual north. She knows her path now, mas clear na sa kanya. And when we get clear on our spiritual path, makikita niyo talaga, life flows easily. Divine support for you, mas madaling pumapasok talaga. It flows more easily in your life. Tama, Miss Lian? Opo.
Kami na Hindi nararating. rin.